Orlando Magic vs Golden State Warriors Game Preview and Injury Report. Ang Orlando Magic ay kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa Southeast Division at nasa ika-11 sa Eastern Conference. Sa kanilang kampanya ngayong 2025-2026 NBA season, bitbit nila ang record na 7-7, isang marka na nagpapakita ng inconsistency ngunit may malinaw na potensyal, lalo na kapag kumpleto ang kanilang lineup. Sa huli nilang laban kontra sa Houston Rockets, nagpakita ng matinding determinasyon ang Magic ngunit sila ay nabigo sa 4 na puntos lamang. Isa itong laro na may halong panghihinayang dahil may mga sandali silang nakahabol at muntik nang makabaligtad sa final minutes. Gayunpaman, may ilang standout performances mula sa kanilang key players. Si Franz Wagner ay nagkaroon ng season-high 29 points. Ipinakita niya ang kanyang versatility bilang scorer mula sa slashing, pull-up mid-range hanggang sa pag-atake sa transition. Samantala, si Desmond Bane ay nagtala rin ng kanyang season-high 26 points na tumulong magbigay ng firepower sa team. Ang kanilang dueto ang nagsilbing gulugod ng opensa ng Magic sa araw na iyon. Mas naging mahalaga pa ang kanilang contributions dahil parehong wala si Paolo Banchero at Jalen Suggs bunga ng mga groin injuries na malaking kawalan lalo sa defensive side. Sa kanilang nalalapit na pagharap kontra Golden State Warriors, malinaw na ang game plan ng Magic ay iikot sa dalawang pangunahing direksyon, perimeter scoring at control sa pace ng laro. Alam nilang isa sa mga kahinaan ng Warriors ngayong season ay ang kanilang interior defense, kaya't sinusubukan ng Orlando na samantalahin ito sa pamamagitan ng mabilis na ball movement, dribble penetration at pag-atake sa painted area upang makalikha ng open shots sa labas. Defensively, magiging mahalaga para sa Magic ang pag-control sa primary ball handlers ng Warriors. Kilala ang Golden State sa kanilang off-ball screens, mabilis na pasa at unpredictable spacing, kaya't critical ang role ni Desmond Bane bilang defender. Inaasahan siyang manggulo sa passing lanes, mag-switch sa maraming positions at harangin ang ball rotations ng Warriors. Sa opensa naman, magtutuon sila sa paglikha ng mismatches. Magiging agresibo sila sa off-ball cuts, backdoor plays, at efficient ball circulation upang makahanap ng tirang mataas ang percentage para sa kanilang shooters. Sa kabuuan ng season, nag-average ang Magic ng 115.5 points bawat laro, pumapalo sa 46.8% shooting sa field, ika-15 sa liga at 33.9% mula sa 3-point line, ika-23 sa liga. Sa rebounding, nasa 45.1 rebounds per game sila na naglalagay sa kanila sa ika-12 na pwesto, isang indikasyon ng kanilang physicality at effort sa ilalim. Samantala, ang Golden State Warriors ay nasa ika-2 pwesto sa Pacific Division at ika-7 sa Western Conference, hawak ang 9-6 na record ngayong 2025-2026 season. Kilala sila sa kanilang winning culture at veteran presence, kaya't hindi nakagugulat na nananatili silang playoff caliber team. Sa kanilang huling laban kontra sa New Orleans Pelicans, panalo ang Warriors ng may 18 points na kalamangan. Dito sumiklab si Moses Moody, nagtala ng career-high 32 points at 8 3-pointers na nagsilbi bilang pangunahing spark plug ng team. Isa itong breakout performance na nagpakita ng lalim ng roster ng team kahit hindi palaging si Stephen Curry ang nagiging sentro ng opensa. Nag-ambag din si Jimmy Butler ng 18 points at 10 assists. Ipinakita ang kanyang leadership at playmaking. Malinaw na ang kanyang veteran presence ay malaking bagay sa identity ng team. Nadagdagan pa ito ng 19 points mula kay Brandin Podziemski, 11 points mula kay Al Horford at 10 rebounds mula kay Draymond Green na patuloy na nagsisilbing defensive anchor at emotional leader. Sa nalalapit nilang laban kontra Orlando, ang Warriors ay magtutuon sa isang matibay na defensive strategy. Isa sa kanilang pangunahing layunin ay pigilan ang drives ni Desmond Bane na kilala sa kanyang explosiveness at shot creation. Hindi rin sila papayag sa maraming second chance points ng Magic kaya't mahalaga ang agresibong rebounding, lalo na sa frontline. Critical din ang paghahamon sa mid-range scoring ni Franz Wagner dahil ito ang isa sa mga armas na nagpapahirap depensahan sa Orlando. Ang transition defense ay isa ring malaking punto, kailangan nilang maagapan ang fast break ng Magic na isa sa mga pinakamabilis sa Eastern Conference kapag nasa ritmo. Sa opensa naman, malaki ang iikot sa off-ball movement ni Stephen Curry. Alam ng Warriors na kapag gumagalaw si Curry ng walang bola, nagkakaroon ng malaking kalituhan sa depensa ng kalaban at nagbubukas ng passing lanes at mismatches. Hahanapin din nila ang mga oportunidad sa post para kay Jimmy Butler, lalo na kapag may mas maliit na defender sa kanya.
Statistically, ang Warriors ay nag-average ng 115.7 points bawat laro, may 45.4% shooting sa field, ika-21 sa liga, at 37.5% shooting sa 3-point line, ika-9 sa liga. Sa rebounds, nasa 42 per game sila, na mababa at nasa ika-24 na pwesto. Ito ang isa sa kanilang kahinaan na maaring samantalahin ng Orlando. Ito ang unang pagkikita ng Magic at Warriors ngayong 2025-2026 season. Kapwa, they come in with different strengths and weaknesses. At ang matchup na ito ay magiging batayan kung paano mag-adjust ang magkabilang panig sa kanilang personnel, schemes at momentum. Sa panig ng Magic, babalik sila sa kanilang home court dala ang determinasyon na mapatatag ang kanilang malakas at pisikal na depensa, pinamumunuan ni na Jalen Suggs, Wendell Carter Jr., Desmond Bane, at syempre, ang scoring presence ni na Franz Wagner at Anthony Black. Ang kanilang identity ngayong season ay nakatuon sa toughness, ball pressure, at collective effort. Sa panig naman ng Warriors, ang makina ng kanilang opensa ay nananatiling si Stephen Curry na sinusuportahan naman ni na Jimmy Butler, Moses Moody, Jonathan Kuminga, at Podziemski. Si Draymond Green ang nagsisilbing defensive backbone, nagpapaikot ng ball movement at tumutulong sa pagpapanatili ng composure ng team, lalo sa mga crucial moments. Sa kabuuan, ang perimeter shooting ng Warriors, ang kanilang pace control, at ang malalim na veteran experience ay maaaring magdulot ng gulo sa tempo ng Orlando. Maari nitong bigyan ng pabor ang Golden State sa dulo ng laro, lalo kung umabot ito sa clutch minutes kung saan malaki ang kanilang experience advantage. Inaabangan ang laban na ito dahil parehong may kapasidad ang dalawang team na magbigay ng high-level basketball. Ang Magic ay gutom na patunayan na kaya nilang makipagsabayan sa mga elite teams kahit may mga injuries sa roster. Samantala, ang Warriors ay nais magpatuloy sa kanilang winning momentum at ipakita ang kanilang championship pedigree. Kung magiging matagumpay ang Magic sa pagpapabagal ng opensa ng Warriors, lalo na sa off-ball actions ni Curry, at kung makakakuha sila ng sapat na quality shots mula sa kanilang ball movement, malaki ang posibilidad na maging dikit ang laban hanggang dulo. Ngunit kung papayagan nila ang Warriors na kontrolin ang pace at makahanap ng open threes mula sa kanilang malalim na shooting arsenal, maaring mapunta sa Golden State ang kalamangan, lalo na't kilala sila sa kanilang kahusayan sa closing stretches. Sa huli, ang magiging resulta ng laban ay nakasalalay sa kung sino ang makakapagpatupad ng kanilang game plan ng mas epektibo. Sa isang banda, naroon ang kabataan at lakas ng Magic mga player na puno ng enerhiya, bilis at pisikal na tapang, handang magsakripisyo at humabol sa bawat rebound at fast break. Sa kabilang banda, andyan naman ang karanasan at husay ng Warriors na may malalim na pag-unawa sa laro, matalinong paggalaw sa court at kakayahang kontrolin ang tempo ng laban. Ang susi ay kung sino ang makakapagsanib ng kanilang talento at diskarte sa tamang paraan sa tamang oras. Ang bawat opensa, depensa at play ay magiging kritikal at bawat desisyon ng coach ay pwedeng magbago ng daloy ng laro. Sa huli, ito ay hindi lamang laban ng lakas laban sa karanasan, kundi laban ng utak at puso at tanging ang pinaka-epektibong team sa pagpapatupad ng kanilang plano ang magtatagumpay.